Isa siyang dating labandera. Ngayon, isa ng milyonarya. Paano na bago ni Cristel Bulabon ang kanyang buhay gamit ang batya at sabon? Anong sakripisyo at hirap ang kanyang pinagdaanan mula nang walang makain? Ngayon, siya na ang nagpapakain sa napakaraming mahihirap na kababayan. Tunghayan ang kwento ng pagsisikap at pangarap sa Kusot to Success. Imahe ng isang strong, independent woman. Salamin ng isang determinadong momshi. Siya si Cristel Gardose Bulabon, 45 years old, ang Pinay Cinderella ng Antipolo City. Pero bago niya na-achieve ang nooy pangarap lang niyang grandiosong buhay, si Doña Cristel ay dati palang labandera. Ganito ang tamang paglalaba. Ganito ang dryer noong unang panahon. Ay, ang bagal talaga, hindi mo usad Mamaya makikipo ako pa, paligo ko Hindi mo makikitang nagsasayang ng oras sa paglalaro ang 7 taong gulang na si Cristel. Ikwento mo nga yung buhay mo noon dahil iniwan ka doon ng mga magulang mo. Bakit? I was actually 6 when they left. Tapos, naiwan sa akin yung mga kapatid ko. Second to the eldest ako. Kaya lang, sa aming magkakapatid, ako yung tumayong eldest dahil medyo weakling yung brother ko. Naging matapang ang kumakalam na sikmura ni Cristel sa bawat pagsubok na dumaan sa kanya. In order for us na makakain, ang ginagawa sa amin is kailangan namin mag-igib ng tubig. Drum-drum yan. Kakain daw kami pag napuno na namin yon. Pag oras naman na kakain kami, tutong na lang ang naiiwan sa amin na may na nilagyan ng tubig na mainit. Yun, para lumambot yon, yun ang kinakain namin, asin na lang ang ulam. Hindi na natiis pa ni Cristel ang kanyang buhay. Pag dumarating ako sa bahay, naabutan ko yung kapatid kong bunso. He was only 2 years old nung time na yun. Nakatali yung sintas ng sapatos sa dulo ng lamesa. Umagana yung mukha ng kapatid ko sa iyak. E tinanong ko, sabi ko, bakit umiiyak siya? Bakit nakatali? Humihingi daw ng gatas. Ito na ang naging hudyat para kumawala si Cristel sa malarehas niyang sitwasyon sa puder ng kanilang tiyuhin. Dali-daling nag-alsa balutan kasama ang mga kapatid. Lumipat sila sa bakanting kubo ng kanilang kapitbahay. Nasaksi kung paano sila maltratuhin ng kanilang tiyuhin. Dito natuto si Cristel na magtabas ng mga tubo at gumawa ng kalamay para ibenta pandagdag kita. Kakanin, pili na kayo. Kakanin. Sa murang edad, tumayo ng nanay at tatay si Cristel sa kanyang mga kapatid. Dala-dala na rin niya ang mga ito sa tuwing maglalako siya ng kanyang mga paninda. Hanggang sa balikan na sila ng kanilang nanay. Dinala nila kami sa Antipolo. Ngayon, pagdating sa Antipolo, iniwan naman kami. Kasi kung nasan yung papa ko, nandun yung mama ko eh. So, lagi kami naiiwan. Dito na siya nagsimulang magdoble kayod. Doon sa area kung saan kami nakatira, meron doon dump site. Tinatapon dito yung mga hindi na naibebenta sa mga grocery stores, na mga noodles or mga ice creams na ganat natunaw na. So doon kami nakaabang. Ibinebenta ng piso ang kada kilo nito sa palengke. At baka nagtataka kayo bakit meron kaming palanggana ng labada dito at may sabon pa. Malapit pa kami sa Batis, kulang na lang. Tapis ang suot natin. Kasi naging labandera din siya at dun siya nagtagal. Kasabay ng kanyang pamamasura. Kumukuha ng sako-sakong labahin sa kapitbahay si Cristel. Naglalakad siya ng 5 kilometro habang bitbit ang mga labada pababa sa ilog sa ilalim ng isang bundok. Doon niya mano-manong kinukusot ang mga maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay. Pinangako talaga niyang magiging malinis at mabango na tulad ng mga damit ang kanyang buhay.
malayo sa kahirapan. Sa anong punto mo sinabi sa sarili mo na tama na, ayoko nang maghirap, gusto ko nang magkapera? Kasi escape from poverty, naisip ko na mag-asawa na lang ako. I was 18 nung naisip ko mag-asawa na lang ako. Pero coming from that, yung pala napunta ako sa mas worse. Kasi mas naghihirap ako, mas nagkaroon ng mga physical, naging battered wife ako. Patuloy ang pang-aabusong naranasan ni Cristel. Bukod sa mga pambubugbog na kanyang natanggap, Ano ba yun? Gusto ko nga eh. Ano? Ayoko nga. Ano? mismong ang asawa pa niya ang gumagahasa sa kanya. Dahil sa labis na depresyon ng kanyang mister, mas lalo siyang naging bayolente. Balik ako sa paglalabada, sa balon na malapit sa bahay namin. And then, yung kapitbahay namin sumisigaw. Sabi niya, Cristel, yung anak mo parang pumipiyok sa loob ng bahay mo. Doon niya naabutan na nilulunod na pala ng kanyang asawa ang sarili nilang anak. Kaya pinalo niya ng bote sa ulo ang kanyang sariling mister. Sabi ko, ayan, enough, tama na. Sabi ko, hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi magiging ganito buhay ng mga anak ko. Sa pagtatangka ni Cristel na itakas ang mga anak, dumating naman ang mga kamag-anak ng kanyang mister at walang awa siyang binugbog. Ano ba? Ano ba yan? Ikaw talaga babae ka! Halika nga dito! Lumabas ako ng bahay namin. Hindi ko na alam kung ako pa ba yun. Wasak yung mata, yung mga peklat ako rito, and you can still see the scars. Dugo-dugo na ako. Sa likod ng kanyang mga paghihirap, hindi sumuko si Cristel sa buhay. Dating labandera, ngayon isa ng milyonarya. Paano nga ba siya umasenso sa pamamagitan ng pagkusot at paglaba? Ang real-life rags to riches story ni Cristel, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Naghanap siya ng ibang trabaho. At dahil siya'y desperado, pumasok siya bilang GRO. Dito niya nakilala ang isang customer na babago pala sa kanyang kapalaran. Na nooy pinag-a-apply siya sa isang kumpanya bilang telephone operator. Nakuha ni Cristel ang trabaho at mula sa pagiging telephone operator, napunta siya sa linya ng sales. I still have to work. So nag-abroad ako. Pagbalik ko, nagtayo ako ng computer shop. Mula sa computer shop, nasundan nito ng karinderya. Inaral din niya ang pagdadive. Kaya nagtayo din siya ng maliit na kumpanyang diving. Nang makaipon naman, nag-franchise siya ng food cart sa Pilipinas kung saan napalago niya ang kanyang negosyo. Ngayon, may-ari na siya ng isang malaking dampa restaurant sa Antipolo. Ano naman ang nakita mong aral sa pagtsatsaga mo at pagsisipag na ganon? I never beg. Never ako na malimos. Kasi malakas naman ang katawan ko at maraming resources ang paligid natin. So, why not work? Kung dati nakikitira lang siya sa kubo ng kanilang kapitbahay, ngayon may sarili na siyang bahay. Hindi na rin kailangan pang lumakad ni Cristel ng kilo-kilometro dahil nakapagpundan na siya ng 4 na sasakyan.
At kung dati ay kumikita lang siya ng 50 pesos sa paglalaba, ngayon mababa na ang kalahating milyong piso kada buwan. Talagang hayahay na ang buhay ni Cristel. Pero kahit asensado, nanatili pa rin nakatapak sa lupa ang paa ni Cristel. Aktibo siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Gaano man kadami ang mantsa ng kanyang buhay, pinilit pa rin niyang bumangon. Pinilit pa rin niyang kusutin at ikula ang mga mantsa na iyon. Basta determinado at may prinsipyo, posible na ang dating labandera pwede ring maging donya at milyonarya. I'll cry for a night, but it will not stop me for reaching my dream. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa naming mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.